Hello, kamusta tayong lahat? We praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. For His faithfulness to us, we are His children, and we are His treasures, and because we are His treasures, He will take care of us. He will never ever leave us nor forsake us. And all His promises, they are true. The only thing that we must do is to believe in Him, to believe in Jesus Christ, to have faith in our Father, and walk in the ways of our Savior and Redeemer, Jesus Christ, the Messiah. And I thank the Holy Spirit for the love, for the joy, and for the peace that He gives in our hearts. He is always reminding us to follow Jesus. The Holy Spirit also is always reminding us of the commandments of our Father. From the time that our Father created this world up to now, He is good. He is loving, He is kind, He is merciful, and He will never ever change. So last time, we've read 1 Kings chapter 11. So, ito yung chapter sa 1 Kings na last na mababanggit si Solomon. So, ilang chapters lang nabanggit si Solomon? 11 chapters lang, no? Unlike kay David. So, dito sa last chapter kung saan minention si Solomon, although meron pang kadugtong ang 1 Kings, pero itong chapter 11 ang last chapter where Solomon was mentioned. Na pinakahuli. Minention dito na nagkasala si King Solomon. He loved many foreign women, and those foreign women made Solomon turn away from the Almighty Father. So, wise ba si Solomon? Kasi kung wise si Solomon, hindi siya lalayo kay Almighty Father. Wise si Solomon, dito sa 1 Kings chapter 3, when Solomon dreamt of the Almighty Father, kinausap siya ni Almighty Father, ang hiningi niya, wisdom. So, kung hiningi niya ay wisdom, so, full of wisdom na siya, kasi hiningi niya wisdom. Hindi siya humingi ng riches and honor, or patayin yung kanyang mga kaaway. Kaya ang sabi dito, I have given you a wise and understanding heart. Ngayon, dito sa 1 Kings chapter 11, since yung mga wives niya, marami siyang asawa, nagkamali siya. Hindi wise yung ginawa niya
na pagtalikod kay Almighty Father. No, hindi wise 'yon. So, ano yung wisdom ni Solomon? Yung wisdom ni Solomon, different kind of wisdom. Wisdom dito sa mundo. Pero, para kay Almighty Father, incomparable yung wisdom ni King Solomon. Dahil yung wisdom lang ni King Solomon ay dito lang sa mundo. Iba yung wisdom ni Almighty Father. Iba yung wisdom ng mga prophets. Dahil yung mga prophets like si Jeremiah, Isaiah, si Samuel, they were faithful to the Almighty Father. That's real wisdom. Pero yung wisdom ni Solomon, dito lang sa mundo. Practical application sa buhay ng tao. So kung i-compare si David tsaka si Solomon, sino ang mas full of wisdom? Si David, lagi niyang pinipili si Almighty Father. Never siyang nag-worship ng foreign gods or false gods. So, ang wisdom ni Solomon ay kung paano i-judge yung mga tao, yung mga nasasakupan niya, yung kanyang business acumen. Yon ang kanyang specialization. Kung paano deal with different kinds of people na galing sa mga ibang lugar, no? So yun ang wisdom na kay Solomon. And then yung mga riches ni Solomon, bigay yun ni Almighty Father, 'di ba? Promise ni Almighty Father sa kanya, hindi lang wisdom ang ibibigay ko pati ang riches or wealth. And honor. At walang kagaya ni King Solomon tungkol sa kanyang kayamanan at tungkol sa kanyang pagiging famous. Pero yung tungkol sa pag-judge ng mga tao, pag-govern sa mga tao, yun ang ibig sabihin ng a wise and understanding heart, na marunong siyang mag-govern ng mga tao. Bigay yun ni Almighty Father sa kanya. And also, yung riches and honor, bigay din ni Almighty Father. So tayo, ang wisest decision that we will make is to be faithful to the Almighty Father. So, nung nagpatayo si King Solomon ng mga altars para sa kanyang mga pagan wives, pag sinasabing pagan wives, hindi dahil sa wala kang Diyos. Ibig sabihin ng pagan wives or pagan people, marami silang sinasamba, iba-ibang klaseng mga Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagan. At yung mga sinasamba nila na Diyos ay galing sa nature, gaya ni Ashdod. Bakit siya nakasombrero ng isda? Sinasamba kasi ng mga tao yung magandang huli ng isda. Ngayon, itong si Ashtoreth, nature din siya kasi ang sinasamba siya tungkol sa
fertility, at saka sa mga tungkol sa mga harvest, mga pagkain, sa mga tungkol sa mga puno, no? So, nature worshiping women, itong mga asawa ni Solomon. 700 wives. May girlfriends pa siya. No? Ito yung mga princesses. And 300 concubines. At tumanda na siya, madali na siyang i-manipulate ng mga wives niya. Kaya pati siya kasama sa pagsamba sa mga Ashtoreth. Ibig sabihin ng pagsamba, nagbe-burn din siya ng incense tsaka ng mga offerings para kay Ashtoreth, para kay Molech or Milcom, para kay Ashdod. Sino pa ba yun? Si Dagon, no? Kaya galit si Almighty Father kay Solomon. Pero sabi naman ni Almighty Father, napapatawarin niya si Solomon. Nakalagay, di ba? Second Samuel, nung kausap ni David, si Almighty Father. Second Samuel chapter 7. No? Nakalagay naman dito, alam naman ni Almighty Father na magkakasala si King Solomon. Nakalagay dito. So 2 Samuel chapter 7 verse 14, I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. So, paparusahan ni Almighty Father. Paano parusa ang ginawa ni Almighty Father kay Solomon? Nagkaroon siya ng mga kaaway. So, yun ang parusa ni Almighty Father. Ilan ang kaaway ni Solomon na binanggit dito? 2. Si Hadad, no? At saka si pangalan na itong isa, si Hadad. Tsaka si Jeroboam, naging kaaway na rin niya. At saka si Rezon, the son of Eliada. I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. But my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, whom I removed from before you. Pero yung awa ko, hindi ko tatanggalin sa kanya, sabi ni Almighty Father. Hindi kagaya nung ginawa ko kay Saul. Tinanggal ko kay Saul ang awa ko sa kanya, pero sa anak mo, my mercy shall not depart from him. At sinabi pa dito ni Almighty Father kay David through Nathan, the prophet, and your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever.
Kaya si Solomon, namatay siya, may mga kaaway siya. Pero hindi sa kanya natanggal yung kingdom. Dahil pinatawad siya ni Almighty Father. Dahil hindi tatanggalin ni Almighty Father ang kanyang awa kay Solomon. Alam ni Almighty Father na magkakasala si Solomon. So, nasaan ngayon ang soul ni Solomon? Si Solomon, no? Inspired by the Holy Spirit siya. So, ang naisulat niya, Proverbs, Songs of Solomon, at Ecclesiastes. So, bago natin ituloy yung 1 Kings, hanggang chapter 11 lang muna tayo. So, since itong 1 Kings chapter 11 ang last chapter where Solomon has been mentioned, lipat tayo muna sa Ecclesiastes. Dahil itong Ecclesiastes, it means teacher or preacher. Natuto si Solomon, no? Dahil nung tumanda na siya, bumalik na siya kay Almighty Father. Natuto na siya. So, basahin natin tong Ecclesiastes chapter 1. So, Ecclesiastes means teacher or preacher or ang tawag doon yung may kakonvene, no? Yun ang ibig sabihin ng Ecclesiastes. Yun meron siyang mga audience. Merong magbabasa, yung meron siyang tinuturuan. Kaya nga ang ibig sabihin ng Ecclesiastes, in short, teacher or preacher. Basahin natin. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. So, pinapatungkulan ni Solomon ang sarili niya dito. Vanity of vanities, says the preacher. Ano yung vanity? Vanity means quality of being worthless or futile. Uselessness, fruitlessness, worthlessness, pointlessness, ineffectiveness, ineffectuality, no? Walang kwenta, ibig sabihin. Insignificance. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Natuto si Solomon. Lahat vanity. Lahat dito sa mundo, walang kwenta. Dahil nga, yung wisdom na nakay Solomon, dito lang sa mundo. Yung pagja-judge niya o pag-govern niya ng mga tao at yung pakikipag-business dealings niya with other countries. Yun ang kanyang wisdom, good judgment, no? So, ang natutunan niya, vanity of vanities, all is vanity, walang kwenta. What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? Ano ba ang makukuha natin? Sabi ni Solomon, sa pagtatrabaho niya or sa pagtatrabaho ng mga tao. Ano ba ang makukuha natin sa pagtatrabaho natin? Ang sasabihin ninyo, no? Syempre, pera. Yun ang sasabihin ninyo. Pero ituloy muna natin ito. Dahil itong si Solomon, marami siyang pera. Marami siyang gold. Marami siyang properties. Pero baliwala lahat sa kanya. What profit is a man from all his labor in which he toils under the sun? One generation passes away, and another generation comes. Nawawala ang generation. And then after ng generation, at may iba na namang generation, napapansin niyo? Lumilipas yung time.
Umaandar yung panahon. But the earth abides forever. The sun also rises and the sun goes down. Patuloy na umaandar ang mundo. Laging the earth abides forever. Yung sun umaakyat and nagkakaroon ng sunrise, nagkakaroon ng sunset. Araw-araw yun, di ba? And hastens to the place where it arose. Yun ang napansin ni Solomon. The wind goes toward the south and turns around to the north. The wind whirls about continually and comes again on its circuit. Bumabalik yung hangin. Pati yung sun. Aakyat yung sun, baba yung sun. Yung hangin, umaalis, bumabalik. Paulit-ulit, ibig sabihin, and comes again on its circuit. All the rivers run into the sea. Yung river, yung ilog, yung tubig sa ilog, papunta lahat sa dagat. Yet the sea is not full. Bakit hindi napupuno yung dagat? Kung yung mga ilog, tubig sa ilog, pumupunta sa dagat, bakit hindi napupuno yung dagat? To the place from which the rivers come, there they return again. Pabalik-balik lang yung nasa river, mapupunta sa dagat, and then, tapos yung mga nasa dagat na naman, pupunta na naman sa river, no? Example, yung tubig na iniinom natin. Pag inom natin, and then, ilalabas ng katawan natin, saan mapupunta ngayon? Sa kanal. And then, mapupunta sa kung saan-saan, no? Yung tubig, mapupunta sa river, mapupunta sa dagat. After ng dagat, babalik uli, iikot lang. Di ba yun din ang turo sa atin sa science? Na kung ano ang nandito sa mundo, bumabalik lang din. Or nag-iiba ng form. Yun ang turo sa science, di ba bata pa tayo, elementary pa lang, turo na yon. Kagaya ng nag-iiba, yelo, tubig, lalagay mo lang sa ref, naging yelo. Pero after some time, matutunaw din siya, di ba? Tapos lalagay mo rin sa ref, yelo na naman, no? To the place from which the rivers come, there they return again. All things are full of labor. Nakakapagod. Napagod si Solomon. Lahat na lang ng bagay. Full of labor. King na to ha. Si King Solomon ha. Napagod siya. Nakakapagod naman talaga. Di ba kayo napapagod? Yung iba, papasok sa trabaho. And then uuwi galing sa trabaho. Tapos, pag uwi galing sa trabaho, kakain, tutulog, gigising, pasok sa trabaho, uwi sa trabaho, kakain, tutulog. O yung iba, kakain, tutulog, kakain, tutulog, kain, tulog lang. No? Pero paulit-ulit lang din, di ba? Man cannot express it. So all things are full of labor, man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing. Yung mata, hindi siya nasasatisfied sa kanyang mga nakikita, nor the ear filled with hearing. Kahit yung tenga, hindi siya nasasatisfied sa kanyang mga nadidinig. Lagi na lang paulit-ulit yung ginagawa natin, paulit-ulit. Araw-araw may trials and tribulations, may problema. Mawawala, darating, mawawalang problema, darating na naman ang problema, hindi na matapos. Kaya nga, di ba, minsan may mga tao, sasabihin nila, may problema na naman, hayaan mo, magsasawa rin yung problema na yan. Nagsasawa naman, pero dumarating uli, magsasawa lang din yan, mawawala rin. May nagsabi sa akin kasi na, older than me, sabi niya, yung problema, dumarating yan.
Pero huwag ka maglala, nawawala rin sila. Umuwi din. Lumilipas din. Yun ang sabi. O nga no. Tapos iba na naman, di ba? So, yung mga trials and tribulations natin, ganon. That which has been is what will be. That which is done is what will be done. And there is nothing new under the sun. Walang bago sa mundo. Minsan sasabihin niyo, bagong imbento ito. Huwag kayong mag-alala, na imbento na yan dati. May nakaisip na yan dati. Like may nabasa ako, no, na naka-invento siya na aandar yung sasakyan using only water. Hindi petroleum ang ginagamit, water lang. Ibalita na dati yun, noon pa, na nagagamit yung tubig para umandar yung sasakyan. Tapos may balita na naman ngayon na, uy, naka-invento, tubig, na-invento na dati. Gumagamit ba kayo ng mga emoticons sa pag nag-online kayo, nakikipag-communicate kayo, gumagamit kayo ng emoticons, di ba? Alam mo yung emoticons? Yung mga happy face or smiley face, ganon. Matagal lang na-invento yun. Ha? Bago pa magkaroon ng computer, meron ng emoticons. Ano yon? Yung mga sa Egypt. Nakikita niyo ba yung hieroglyphs sa mga sinusulat ng mga Egyptians? Di ba korting mga ibon, korting kung ano-ano, korting tao. Hindi lang noon, ngayon na uso yung emoticons, noon pa. Egyptian times pa, nung may pharaoh pa. No? Kaya, nakalagay dito, there is nothing new under the sun. Akala lang natin bago kasi nawawala. Okay, nawawala. Pero bumabalik ulit, pagbalik akala natin bago kasi bagong generation na tayo. Ngayon, kung nandito tayo ngayon, tapos meron tayong technology, nawawala yon. Tapos may bagong generation na naman darating, madidiscover na naman, uy, may bago ngayong technology. Akala nila bago, pero matagal na rin yon, no? So, balik tayo dito, no? And there is nothing new under the sun. Nagagaya ng mga chismis. Uy, dati nang may mga ganun palang chismis, no? Hindi lang ngayon, ha? Nangyayari noon pa. Kung ano yung nangyayari ngayon, nangyari na yun noon pa. Excuse. Is there anything of which it may be said, see, this is new? Meron bang mga bagay na nagsasabi na ito bago to, no? It has already been in ancient times before us. Sabi ni Solomon, bago pa tayo, doon tayong pato ni Solomon, bago pa tayo, sabi ni Solomon, nagawa na yan dati. Yung technology. Kaya minsan may yung mga anong tawag sa mga ganun, naghuhukay, archaeologists, nakakakita sila ng bagong technology. Akala nila yung meron tayo ngayon bagong technology, pero yung mga archaeologists nakakakita sila ng mga bagay na hindi familiar sa kanila. Hindi nila alam kung paano gamitin. Kasi nga, yung mga technology noon, mas advanced kaysa ngayon. At madidiscover naman yon ng mga tao in the future. So, umiikot-ikot lang yung technology. Example, yung pyramid. Hanggang ngayon nagtataka yung mga tao, bakit nagawa yung pyramid? Anong nangyari? Paano ginawa yun? Hanggang ngayon nagtataka pa rin ang mga tao. Kasi nga, nakalimutan na ng mga tao ituro
sa mga kanilang mga anak-anak kung anong technology ang ginawa. Pati yung mga nakasulat, no? Kasi meron din silang book or scroll. Ano nangyayari? Nadudurog, nasisira. Ngayon tayo, may technology tayo, computer, no? Ngayon, sa Book of Revelation, sa Battle of Gog and Magog, mawawala ang computer. Mawawala ang technology. Ha? It has already been in ancient times before us. There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of things that are to come, by those who will come after. I, the preacher, was king over Israel in Jerusalem. Sabi ni King Solomon, ha? And I set my heart to seek and search out by wisdom concerning all that is done under heaven. Under heaven, inamin ni Solomon, all that is done under heaven. So yung wisdom ni Solomon, under heaven lang. Dito lang sa mundo yung wisdom ni Solomon. Yung pagja-judge niya, ulitin ko, yung pagja-judge niya ng mga tao, yung pag-govern niya sa government niya, kung paano siya makitungo sa mga tao, yung mga bagay na dapat na ayusin, yun, dun siya marunong. Yun ang wisdom na ibinigay sa kanya ni Almighty Father. But there is a higher form of wisdom. Ulitin ko, yung wisdom na ibinigay kay Solomon, yung wisdom dito lang sa mundo, inamin niya concerning all that is done under heaven. Pero above heaven or in heaven, hindi sakop ni Solomon. Kaya nagkasala pa rin siya, nalimutan niya si Almighty Father. This is burdensome task God has given to the sons of man, by which they may be exercised or afflicted. I have seen all the works that are done under the sun. Since king siya, nakita niya lahat ng mga trabaho na ginagawa ng mga tao, lahat ng siya, very perceptive siya. Chine-check niya lahat. Nagmamanman siya sa mga tao. Chine-check niya yung kilos ng mga tao. At may pagka-strict si Solomon. Kasi nga, full of wisdom siya. Alam niya, hindi siya pwedeng lokohin ng mga tao. Sino lang ang nakapanloko sa kanya? Yung mga babae. Yun ang kanyang weakness. Pero yung tungkol sa mga business, maayos, honest siya, makipag-deal sa mga tao. Ang weakness niya, yung mga babaeng iniregalo sa kanya. Na naging asawa niya, naging girlfriends niya, naging concubines niya. Tuloy natin, no? And indeed, all is vanity and grasping for the wind. Pag sinasabing grasping for the wind, nahuhuli mo ba ang hangin? Hindi, di ba? So, wala kang mahuhuli. Ganun ka lang ng ganun. Wala lang. Napapagod ka lang. Napapagod ka lang na kumuha ng kumuha. Pero, wala. Hangin lang no?
Kaya nga, grasping for the wind. What is crooked cannot be made straight. Kung ano ang hindi diretso, cannot be made straight. Hindi maididiretso ang baliko. Baliko ba tawag doon? Baliktad. Tabingi. Kung ano yung crooked, hindi kailangan man magiging straight. Kung ano ang mali, hindi kailanman magiging tama. And what is lacking cannot be numbered. Kung ano ang kulang, ay hindi ito mabibilang kasi kulang. I communed with my heart saying, look, I have attained greatness. Aminado naman si King Solomon. He had attained greatness. I communed with my heart, sabi ni Solomon, saying, look, I have attained greatness. Kasi nga, kaya nga siya great. Famous siya. And he was respected by different nations. And then wealthy siya. At saka chinek ko, no? Di ba 2.5 billion yung nakukuhang gold yearly ni King Solomon. 2.5 billion US dollars yearly yon. Chinek ko sa internet, meron bang tao na nagkakaroon ng income na 2.5 billion yearly? I-check nyo. Wala. Kung meron man, nasa stock market or nasa kanilang mga business. So, hindi nila hawak, hindi liquid. What does liquid mean? Hindi mo naka-invest yung 2.5 billion sa mga business, yung mga tao ngayon, kung meron man silang 2.5 billion US dollars. Pero itong si King Solomon, liquid, ibig sabihin, hawak niya. Ito, andito yung 2.5 billion. And aside from that, US dollars yun andito, yung ganon kayaman si King Solomon. Kaya, up to now, wala pa rin nakakatalo sa kayamanan ni King Solomon. Gaya ng sinabi ni Almighty Father. Tuloy natin, and what is lacking cannot be numbered. I communed with my heart, saying, look, I have attained greatness and have gained more wisdom than all who were before me in Jerusalem. Sa mga nauna sa akin, ako ang mas pinaka-great. Aminado, si Solomon, at sinabi naman talaga yun ni Almighty Father sa kanya, my heart has understood great wisdom and knowledge. And I set my heart to know wisdom and to know madness and folly. Gustong-gusto niyang malaman tungkol sa wisdom and knowledge. Gusto niyang curious si King Solomon. Yun ang kanyang focus ng mind niya. Wisdom and knowledge. Ano ba yung meaning of life? Bakit tayo nandito sa mundo? Ano ba ang ginagawa natin? Yun ang focus ni Solomon. I perceived that this also is grasping for the wind. Naintindihan ko, sabi ni Solomon, na yung wisdom na meron siya, na yung paghahanap niya ng wisdom, at kung para malaman niya yung madness and foolishness, naisip niya, it's grasping for the wind. Wala ring kwenta. Sabi ni Solomon, for in much wisdom is grief. Dahil sa sobrang full of wisdom, full of grief din siya. And he who increases knowledge, increases sorrow. So,
Kung mas marami kang alam, mas malungkot ka. Totoo naman, di ba? Pag marami kang alam, malungkot ka. Pag full of wisdom ka, malungkot ka rin. You're full of grief. Kasi naiintindihan mo yung mga bagay eh. Naiintindihan mo yung tao. Kaya itong si King Solomon, kahit na siya na pinakamayaman na tao, up to now, kung i-compare natin, no, siya pa rin ang pinakamayaman. Pero, siya yung maraming grief at saka yung buhay niya, hindi siya masaya. So, yung mga tao ngayon, akala nila pag mayaman na sila, sasaya na sila. Hindi totoo yun. Hindi, pag malaki na ang pera ko sa bangko, magiging 1 billion na ang pera sa bangko. Magiging masaya na ako. Hindi totoo yun. Hindi ang kayamanan dito sa mundo ang makakapag-satisfy sa atin. Dahil lahat ng mga bagay dito sa mundo, chasing after the wind. Futile. No, futile. Futility. Or of no value. Lahat ng mga bagay dito sa mundo. Pero bakit tayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho tayo para makakain. And then bukas uli, magtatrabaho uli para makakain. And then makikita mo na lang sa salamin, sa itsura mo, tumatanda ka na. So ano ba ang meaning ng buhay? Nandito tayo sa mundo. To be tried and tested. So kung mapapansin niyo yung sulat ni King Solomon, puro practical application dito sa mundo. Na lahat ng mga bagay dito sa mundo, baliwala, walang kwenta. Magpunta ka man sa kung saan, hindi ka makakatakas. Wala tayong mapagtaguan. Yung mga nakikita natin sa internet, no, na mga nakikipag-debate, after some time, useless na yun. It's futile na. Yung mga nakikita natin sa internet na may mga kumakanta, sumasayaw, ano mangyayari sa mga tao na yung tatanda rin sila, mawawala rin sila, may papalit naman na sikat sa kanila, and then yung mga pamalit na sikat sa kanila, mawawala rin. Na nakikita niyo naman sa internet, di ba? Familiar naman kayo sa mga tao na mga sikat, tas nawawala. Tapos may bago na namang tao na sisikat, nawawala. May mga taong yumayaman, tapos nawawala rin. Yung mga bagay dito sa mundo na binibili natin, naluluma. May bago na namang maiimbento na mga bagay na dati nang naimbento dati. Na nawala lang ang technology. Kaya, si Solomon, hinahanap niya yung meaning ng buhay. Masarap siguro ang kausap si Solomon. Masarap siguro ang kausap tong si Solomon, ano? Kaya, babasahin natin itong Book of Ecclesiastes.
Dahil ito, inspired by the Holy Spirit. Kay Almighty Father ito, pinapakita sa atin kung ano ang meaning ng buhay ng tao. Na tayo ay tao. Wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Lahat ng bagay dito sa mundo nawawala, nasisira, nag-iiba. Sino lang ang hindi nag-iiba? Sino lang ang for all eternity na nagmamahal sa atin, na hindi tayo iiwan, na aalagaan tayo at mamahalin tayo? Si Almighty Father at si Jesus Christ, yung ating friend. At dahil friend natin si Jesus Christ, willing siya na i-share sa atin ang kanyang kingdom that will never end. Itong kingdom ni Solomon, namatay si Solomon. Si David namatay. Pero si Jesus Christ, He died. But then He rose again after 3 days. Kaya magtiwala tayo kay Jesus Christ. Yung pagmamahal sa atin ni Jesus Christ. Gaya ng pagmamahal sa atin ni Almighty Father. Faithful and true ang name ni Jesus Christ, nakalagay sa Book of Revelation. Thank you, and God loves us all so much.